What's up, Night Owls? Welcome to the 8th episode of Real Talk Pop. Teka nga, ano bang meron? Bakit ang dilim? Hindi ka nagbayad ng kuryente. Nagbayad naman natin. Of course. Pero ang boses mo din, parang, ano ba? Why are you whispering? Why is it so dark? Anong meron? Hindi mo na ako nag-whisper. Sige na, what's up, Night Owls? Welcome to the 8th episode of Real Talk Podcast. And I are back, ready to talk about life, just like the old times. Of course, for those of you who have been with us since the early days of our podcast, we're now in season 3, which is the Real Talk Podcast. So ito na po, it's all about real conversations, no pretenses, no yes fucking ngayon. Yes fucking. This is Real Talk Podcast. Ito na, before we dive into the sultry part of this episode, magkamustahan muna tayo. Let's talk about whatever is happening in the world from our FYP to yours. No more beating around the bush but doing it in the bush. Charot! This is Sa True Lang. Ito na nga, best, before tayo mag-proceed dun sa mga kwentong mali. Yes. Pumunta muna tayo sa mga kwento. Ito, nakakalungkot to. 3 estudyante dito sa Quezon City ang nabiktima ng bumagsak na palitada. Yeah. You know, the exterior part ng building na bumagsak mula sa isang gusali dito sa Tomas Morato, kung saan tayo tumatambay, naglalakad. Actually, nakita na namin yung building na yun. We've passed through it several times. So, yun. Around 4:30 in the afternoon, so yung our Atherton Place condominium, so meron dong isang part, I don't know which floor. Which floor, pero mataas. Mataas siya eh. So there are grade 7 students from Don Rosses Senior Science High School. Tinamaan nung nalaglag. Actually, nakita ko yung picture nung bitak. Nalaglag siya na parte lang. Pero, so of course, it's from a high place. Bumagsak. Sabi nga, di ba, sa law of... No. Sa Final Destination, yung piso lang kayang pumatay kapag nagaling sa mataas na lugar. So, ito pa, bato talaga to. So, dalawa ngayon ang nasa critical na kondisyon, habang yung isa naman, may mga sugat sa braso. So, nasa Capital Medical Center sila ngayon and talagang they're getting in touch with the owner of the building. Yeah, at syempre, nadismaya ang local government ng Quezon City. Nag-issue sila ng statement at gusto nilang mapanagot yung administrator or yung owner ng building. Kasi nga, parang kung makikita mo talaga, nagkameron ng compromise. Parang dinikitan ng mga telco. Ewan ko kung ano yun, yung parang wifi ang dating. Parang dinikitan siya doon. Nag-drill ata ng antenna. So, yung vibrations daw nun might have caused na humina yung suporta. Lalo na't nilagyan pa siya nung actually, kaya naman daw. I've read from a group, I think that's How's Your Biyahe Best? Kasi na-share doon ko nabasa rather itong story na to. So, baka yun daw yung potential na nagkaroon. But I think the more pressing question here is, in private buildings, di ba pag publicly owned ang isang building, nasa gobyerno ang pagmo-monitor. Yes, and maintenance. Kapag private, correct me if I'm wrong, and sa comment section natin, I think after itong magawa, this is not anymore supervised by our local government. More likely, hindi na masyadong nababantayan. Kasi parang ang mangyari is, yung pagpapagawa ng building to make it parang adherence to the building code, hinihingi pa yung permiso ng munisipyo or ng city. However, syempre, pag naitayo na yung building, nasa responsibilidad na to ng may-ari na i-maintain yung gusali niya. So, ang sa akin lang, ayoko nang pahabain ito. We want justice for these kids. Of course, we wanted to have a city na safe sa mga bata, safe sa mga citizens niya. And I hope may managot dito. Ako, at the very least, masagot lahat ng hospital bills ng mga bata. Yeah, and do it sa Capitol. Kahit mahal ang Capitol, kailangan panagutan yan. And what do you call this? Actually, currently, today, I read in a post na inaoperahan ngayon yung isa sa mga bata sa ulo. So, prayers sa pamilya and of course dun sa batang inoperahan. Sana ma-survive itong nangyaring medyo unfortunate accident. And hopefully, syempre, hindi na ito mangyari. So, we're calling also all the owners or yung mga administrator ng buildings to be
to make sure na ligtas yung mga buildings nyo. Okay? And ako nakakasigurado ako dyan na gagawan to ng aksyon ng pamahalaan. Diba? Anyway, next topic. Ito na. Mommy D is wedding ready. Si Mommy Janisha Pacquiao, 76 years old. Ready na daw magpakasal sa kanyang long-time boyfriend na si Michael, 48. So, 76, 48. So, more likely, almost 30 years. Almost, yeah. 30 years. 28 years ang pagitan nila. Ito ay base dun sa interview niya with Bernadette Sembrano. So, what can you say about this? Ako, pag ganyan na yung edad usually, pag 76 na, siguro naman, actually, mga anak naman ni Mommy Janisha is already successful in life. Pag mga ganito, gusto ko na lang pagbigyan yung matanda. Without any more judgment. Ikaw? Ako kung sabihin mong gusto niya maglande, kung wala namang naapektuhan and happy, bigay na natin yung happiness kay Mommy D. I mean, it's not for the public to criticize. We understand that she's a public figure, but you have to note that when someone's living their truth already, and hindi naman tayo, di ba, parang a lot of people, a lot of comments would say na, habol lang yan pera, ganto, ganyan. Ako, I would rather not look at it like that because it's not our story to judge. And as long as there's the understanding between the two people, I'm very happy for that na. Yeah. And for 11 years, magkarelasyon sila. I think during that time naman, makikita na talaga if pera lang yung habol niya kay Mommy D. Pero ako lang talaga gusto ko sa mga latter years ni Mommy D, mag-enjoy na lang siya. And dun sa mga bashers, I think keep it to yourself na lang. Huwag na kayo magkalat sa social media kasi hindi, dinadedman na lang kayo eh. So, wag na kayo magkalat online. So, Mommy D, imbitahan mo naman kami sa kasal mo. Yes. Actually, naimbitahan na rin po kami sa kasal na hindi namin kilala. Pero Mommy D, kilala ka namin. Pwede mo kaming imbitahan. Anyway, ito na nga kasi simula pa lamang, di ba? And of course, last part ng ating Sa True Lang, it has already started. Episode 1 of Drag Race Philippines Slasian Royale is now streaming. So, please stream correctly. So, supportahan natin ang ating mga local drag queens. 5 Filipina queens against 7 international queens. All for the competition of 2 million pesos and the title of Drag Race Slasian Queen. So, sino kaya ang ating magiging first inductee? So, abangan natin yan sa mga susunod na episode. Yeah, how exciting! And now, ladies and gentlemen, yan na nga ba? Para, ito na, ang episode na ito buksan ko electric fan para lumamig-lamig. Oo, medyo, ang init eh. Hindi, para lumamig-lamig din habang nagkikwento ka. Ay, ganun. Ay, baka mainggit tayo sa mga kwento na to. Ayun na nga, kasi baka mag-init tayo. Ulit. Ang episode na to ay rated SPG. May halong mature content, naughty jokes, at mga kwentong baka hindi mo gustong marinig. Habang nanonood si Mama. Kung wala ka pang 18 years old, matulog ka na muna o mag-aral ka na muna ng multiplication table. I believe naman kapag 18 ka, dapat alam mo na yung multiplication table. I think ang dapat mong inaaral by this time ay yung kursong papasukin mo ng kolehiyo. Anyway, so, for this segment, we will be reading out stories. So, may mga nagpadala sa atin ng story. Ayan. And apparently, may tumatawag. Baka tanggapin natin yung tawag niya. Oo nga, bakit pa kasi tumatawag yan? Gustong mag-share. Ano ba yan? Yan, mag-iingit lang ata. Let's begin reading some of our stories. So, I'll read the first story. Yes. Wait, ganito lang po ha. Disclaimer lang. Ito mga kwentong to, pinadala to through our Google Forms. Yes. And of course, as much as we wanted to really keep the stories anonymous, may mga nag-share ng names, may mga ganon, may so baka hindi naman nila real name din. Baka hindi nila real name. So ako na lang, due diligence na lang to protect yung mga tao. Medyo binago ko yung mga pangalan, okay? Medyo binago ko rin yung composition. Para lang to make sure na wala talagang mapuputo. Baka kasi sabihin nyo, parang si Jeff Season yun. Charot lang. Our first story is entitled Barangay CCTV. Pakibasa. Hi, MST. Ako si Liza, 23. At noon, may boyfriend akong Go. Si Junjun. One Saturday, nag-quality time kami sa sala.
feeling safe kasi sarado pinto at may kurtina kahit medyo butas-butas na. After a week, sabi ni Papa, "Anak, may bagong CCTV sa kanto. Kita yung bintana natin. HD pa. Anak, may gusto ka bang ikwento?" Ako naman nagpanik. "Ha? Wala, bakit?" Ayun pala, habang nagre-review ng footage para sa nawawalang bisikleta, imbis na magnanakaw, kami ang bida. Instant barangay chismis. May nag-text pa kay Mama na mas may chemistry kami kaysa sa love team sa TV. Nagmama. Liz. My God. So, ikaw, do you have any experience na nahuli ka doing the deed? I have been very, kasi kumbaga, I don't like, na-try ko na na-try ko naman na siya publicly. So, Publicly, pero kumbaga outdoors. outdoors, sa Intramuros. Oh my God. Twice. Okay. Pero those were college days. Pero yon, sobrang rare instances. Pero kasi ito, feeling ko naman they did it in private. It's Sa sala. just that nahuli nga ng CCTV na capture. Uy, it can actually happen to us, ha? Kasi like, for example, I'm living sa isang condo na 30th floor. So apparently, kapag kuwari ginawa namin yun, dahil sa napaka high definition ng mga cameras ngayon, even the Samsung phones can sobrang layo, kaya niyang kunan, kahit kabuuan. Nakakatakot to, ha? Pwede itong mangyari sa atin. Na kapag ang kapitbahay mo mag-install ng CCTV, baka siya sa bahay niyo. So this could actually happen. Ang hindi ko kinaya na panood ng buong barangay hall, siguro barangay hall yung may yung CCTV. Tapos kumalat na. Kasi apparently may madami chismosa sa barangay. Pero ako this is what I keep telling my friends. Kasi I have this friend na parang inaasar siya every time na galing siyang inuman or whatnot. Oo, umano ka na naman. Oo, nagganto ka na naman. Ako, ang mantra ko ngayon is own it. Kasi what you admit, they cannot hold against you eh. Yes. So ako, proud. Tapos alam ko sa kwento, magjowa sila. Tama ba? Yes. Can we scroll up? Yeah, magjowa sila ni Junjun. Magjowa sila ni Junjun. Si Lisa, as long as wala naman silang tinatapakan, then own it. Kumbaga, what is expected of a couple? Yes. I think that is highly expected of a couple to do things. So, huwag niyong problemahin ang chismis ng bayan. Kung ako, let's give them another show. Oo. Pero ito lang kung ako rin naman, syempre, kung ako magrereklamo ako sa barangay. Kasi, dapat ligtas ka sa loob ng pamamahay mo. Pero actually, hindi mo naman inakala, ma-in-install doon na CCTV. Alam mo, pag nag-i-install ka ng CCTV, of course, inaayos mo yung angulo niyan eh. Ayusin mo kung ano ba yung nakikita, yung bang street, or yung bang bintana. Or baka nahagip lang naman siya, unknowingly. Pero ako siguro yun din, palit tayong cortina kung may butas-butas na. Medyo yung inilagay mo dito. Ako, by blinds na, meron pang dim out curtain. So, check din tayo ng cortina. Lisa, And then mag-request din kay barangay captain na medyo i-adjust yung angle. Huwag nang nakita sa sala pa, Diyos ko. At siguraduhin nyong hindi Binura. na ibenta ang inyo. Kasi baka nasa Telegram na kayo. Noon, mahirap bang i-transfer yan kasi kailangan pang Bluetooth, kailangan pang infrared. Ngayon kasi pwede nang ma-upload ka agad sa social media. So, I think mag-demand kayo sa barangay. Hindi naman para awayin si barangay captain at mga kagawad, kundi para makiusap. Yeah. Na hindi na kumalat to. Kasi pag sa barangay level kumalat ang chika, talaga, ay, sanga-sanga na yan. True. Anyway, so Matthew, read our next story. Ito na, syempre, favorite season ko to, Holy Week. Pero itong pinadala ni Renz, 32 years old, tinawag niyang Unholy Week. Alam mo yung, eto na. Sintabi sa mga Sagrado Katoliko nakikinig. Ito totoong kwento lang. Sabi ni Renz, Dear MST, alam mo yung Holy Week, dapat tahimik, magdasal, magpenitensya. Well, iba ang penitensya ko that year. Kasi ayun na nga, dapat may alay lakad kami sa barangay. Pero may kapitbahay akong balikbayan, si Marco. Mestizo, gym fit, at parang walking temptation. Sabi niya sa akin, Renz, jogging tayo bukas para magpapayat.
Syempre game ako. Suot ko pa yung pinaka-sporty kong shorts na kaya mong gawing pamunas kung sakali. Basahin mo! Nag-jogging kami. Wow, very health conscious. Papunta sa abandoned resort. Akala ko magpapapicture lang kami sa lumang swimming pool para pang Instagram. Pero MST, iba pala ang trip. Biglang naging Stations of the Cross. Pero shortcut version, 3 station lang. Station 1, Hubad. Station 2, Habulan. At Station 3, Upo sa Damuhan. Ayun. Sa dulo ng Biyernes Santo, ako lang yata sa barangay ang hindi nag-fasting. Kasi punong-puno ako ng kaligayahan. Medyo kinabahan ako dun sa hindi nag-fasting ha. Kasi baka mamaya may ibang sumabit. Well, actually, hindi na to bago. I've been hearing a lot of kwento kasi maraming taga Manila pupunta sa probinsya. Alam mo yun, they treat Holy Week as vacation. Yeah. As a getaway. May mga ibang pamilya katulad namin, alam mo yun, nagsisimba, nagninilay talaga. Pero some of our friends actually, during Holy Week, and ako, may isang Holy Week ako sumama ako mag-LU. Talagang hindi siya Holy Week for some. Yeah. As in talagang pag Holy Week, ito yung pagkakataon ng mga corporate slave, mga taong Maynila, mga nandito Actually, sa Galera syudad. is called Puerto Galera during these times eh. Pero anyway, this is your experience and ginawa mo lang talaga siya on a week na para nag-expect tayo ng solemn. True. Pero ikaw, how do you treat Holy Week? Pahinga talaga ang Holy Week. Kasi I take advantage na tahimik yung lahat. Kumaga, I don't actually vacation during Holy Week. I also don't do other deeds during Holy Week. It's just not, wala pa akong opportunity. Kumbaga mostly it's really a rest and hindi rin naman ako nagbabakasyon sa ibang lugar pag Holy Week. Ang hirap magbakasyon kasi pag Holy Week. Pero kudos sa'yo, dahil ibang penitensyon ginawa mo, nakakaloka ka, Renz. Oh, Renz. Anyway, that is your unholy week. Thank you for sharing your story, ha? So, punta na tayo yung sa dati yung mga MRT station, ito Stations of the Cross. Diyos ko, tinapatan pala ang ating story of the year last year. Anyways, okay, sa ating third story na pinamagatang reproductive system. Hi, MST. High school ako nung unang beses kong malaman ang ibig sabihin ng masturbation. Science class kami noon, ang topic namin, reproductive system. Biglang tanong ni ma'am, class, ano ang ibig sabihin ng masturbation? Ako naman, very innocent ang sagot ko, hindi ko po alam ma'am. Ayun, tawa lahat ng kaklase ko and take note, private Catholic school pa to. Medyo napahiya ako so pag uwi ko, nag-search agad ako. Habang nag-search, bigla kong nadiscover ang mundo ng porn sites. Red porn, Pornhub at kung ano-ano pa. Siyempre, curious ako, pinanood ko, na-shock ako sa una pero at the same time, na-hook ako. Noong una, straight porn pinapanood ko. May naramdaman akong kakaiba pero ewan, hindi ako makapag-come. One day, sinubukan kong mag-watch ng gay porn, as in male to male, lalo na sa Japanese. Grabe MST, revelation. First time kong mag-come ng mabilis. Simula nun, kapag stressed ako sa work o sa bahay, gay porn ang go-to ko para mawala ang tension. Virgin pa rin ako sa actual na sex at sa totoo lang, kahit male or female, hindi ako na-arouse in real life. Pero pag gay porn, aba, parang may magic. Tapos, nadiscover ko rin ng BL series. Doon ko nakita na hindi lang pala puro sex, may love din. Wala pa akong sexual experience, pero dahil sa journey to, naging aware ako sa sarili kong sexual preference. Kahit hanggang ngayon, feeling ko tatanda akong single, pero happy. Ooh, so this was your awakening, which is rare. Or it's the first time I've heard of an awakening through porn. It's honestly the first time I've heard. Ako, na-awaken ako through porn. Yeah! You had a collection sa laptop mo. Hindi. Siyempre nung bata ako, wala pa sa laptop, wala pa sa computer, nasa hidden cabinet. Forbidden cabinet. Yeah. Kung saan pag binuksan mo doon, nandun ang mga CD, DVD. So parang ako medyo nakaka-relate ako sa kwento nito. Na kwento nito ng reproductive system. Ang gusto ko lang masabi talaga,
as much as I want to, ayoko magmalinis, I watch porn. Oo. I watch porn. Pero may realization din ako sa cons, kumbaga negative impact sa atin ng porn. Sometimes it takes away all the sexual experience that we could have experienced. Minsan take away yung talagang sensual experience. Sometimes you cannot do the deed without watching porn. Sometimes may na-exemplify yung expectation mo ng kung ano ba talaga ang tunay na sex. Kasi sometimes, syempre, pag gagawin mo na siya in person or gagawin mo na siya sa someone special, sa boyfriend Feeling mo, mo kaya. girlfriend mo, ang expectation mo yung napapanood mo, na ganun ka smooth, ganun ka intense, pero in real life, hindi pala ganun. So, and porn is mostly an exhibition. Actually, I've read some, even yung mga confessions ng ibang mga porn star, like, sino to yung medyo Indian looking? Yung sikat na sikat? Mia Khalifa. Yun. So, si Mia Khalifa, I think, she revealed in one of, kasi I'm not sure if she's still a porn star. Medyo on-off yung ano niya. But I think she did mention na may mga cuts daw pala yun in between. So, it's not like a one-take thing. Yeah. So, parang, yes, while it is nice to have known yung awakening mo through porn, I believe it's time to explore other platforms kasi trust and believe iba siya sa pag ginagawa mo yung nung panahon namin, hindi ganun katindi yung access sa mga ganitong pornographic materials. So sometimes, you still want to rely on your imagination. Yeah. Diba? You still want to rely kung paano ka mag-i-imagine. Pero have you experienced ba na you rely on porn when you're doing the deed? Naghahanap ka ng porn? Doing the deed, hindi. Parang for me, parang medyo may ano yun? Ewan ko te. Parang feeling ko lang, may pagka-disrespect yun sa partner mo if magpe-play kayo ng porn. Kasi, so good, diba? Parang may channel doon ng mga porns. Well, I don't judge naman if that porn will actually help you do I start at times. I start. Ay sinasabi ko na let's watch muna. Kasi hindi naman automatic yung attraction at times. Kumaga, not because, I don't know. That's just parang kung ang lang talaga, para sa akin talaga, may cons, ang too much na panonood ng porn. It can become an addiction. Parang pwede siya maging addiction. And, ay nako, parang gusto ko, sometimes pag sobra ka talagang na-addict sa porn, medyo nakaka-affect siya sa studies, nakaka-affect siya sa work. Nalilate ka minsan kasi sometimes biglang nagka-urge ka manood ng But to each their own, kumbaga kung feeling mo, kasi there's this study daw that okay, go. Yan, hindi lang siya actually pala hindi ko based on studies, you release and parang something pheromones ata when you orgasm from masturbation. Kaya lang ang tendency daw kasi nun is mapagod ka, yung brain mo, or parang tamarin ka na for the rest of the time. Yes, totoo yun. Iba-iba naman tayo din ng atake. Yung iba, they feel more energized after doing it. Di ba yung iba, parang meron pa nga silang after sex glow. So, to each their own, you explore your own body kung if it works for you. Basta as long as you stay productive with work, be it work or school, as long as you stay productive, go, magbayis ka ng magbayis, I support. True, and alam mo, nabanggit niya na virgin pa siya sa actual sex. Huwag ka magmadali. Huwag ka magmadali. Pero huwag ka ring mabuhay dun sa sa mundo ng porn. Huwag ka mabuhay dun sa mundo ng porn. Always remember na hindi yan magta-translate into the real experience, into the real life. If it makes him happy, kung halimbawa kasi di ba sabi mo nga kanina, your expectations in watching porn from doing the actual deed sometimes differ. If feeling mo hindi siya nagagawa, kung halimbawa matry mo na in person, magawa, tapos parang hindi mo talaga, if yung satisfaction talaga ng orgasm nakukuha mo sa porn, then stick with what makes you happy. O ako, kung halimbawang hindi naman natin siya pwedeng i-sideline na yung expectations niya should be managed. I think kung yun talaga yung parang feeling mo ang sarap-sarap ng orgasm mo when you're watching porn, by all means, kung wala ka namang partner na ko-compromise at feeling mo hindi mo talaga kayang i-achieve, go support, bayis. Pero as someone na
as someone na nakaka-experience ng ganyan, do it in moderation. Hindi din talaga maganda yung palagi. Yes. Yung parang sa isang araw nakakailan. Maganda i-try once, pero ano lang, wag mo ng araw. Don't test your limit. Don't test your limit. And syempre, magkakameron ng problem yun sa time management. Believe me. Apparently, meron tayong caller for tonight. Yes, at itatago natin siya sa pangalang Miss B. Miss B. Miss Bayot? Okay, Miss B, I know, thank you so much for having the courage to show your face. Charot, anonymously. Yes. Musta ka naman dyan? Okay naman ako. Thank Pero may you. question ako kay Miss B. What made you want to share on a video call? Kasi alam natin na we asked for the stories of some of our subscribers via the Google Forms. What made you share courageously? Una lang, parang feel ko lang, mas ano kasi siya, parang mas real kapag, through call. Yeah, actually. Is this to brag or to inspire? Or to make us feel jealous? Parang all of the above. Anyway, so we have our guest on the line. So yan, Miss B, take it away. Ano ba tong istoryang kailangan naming mapakinggan at dapat naming kainggitan? Actually hindi ko years ago na to. So sabihin ko lang, I'm married now. Okay, so this was when I was still single. So ayun, meron akong talagang dati, parang 2 years yata kaming nagkikita. Parang hindi siya naging kami, but some kind of situationship, parang ganon. Oh, is it safe to say FUBU? I think the generation right now calls it FUBU. Ganon. Parang ganon. So, parang mga 2 years, hindi talaga naging kami and everything. And tapos, parang siya yung first ko. So, first experience. Siya ang unang nakalanding on you. Yes. Kung may crush landing on you. Yes, ganon. And, kasi, wala akong naging boyfriend niya previously. So, wala akong experience talaga or anything like that. So, yun parang first experience ko, parang parang talagang nag-explore. Tapos, dumating sa point na parang, kasi 2 years na, di ba, parang naging boring na, parang ano bang maganda, yung the guy, parang medyo adventurous naman siya. So, isang beses. Ate, Pinoy ba to? Sorry lang. Para lang ma-visualize ko. To contextualize things. Hindi siya Pinoy. Ano siya? Mexican? Latino! Oh my God! True. Pero hindi siya yung matangkad na parang sakto lang yung height niya, ganun. Pero, may itsura. Tapos, ayun, parang medyo kasi siya, medyo may pagkapasaway din. So parang syempre, pag medyo boring, ganyan-ganyan, naisipan niya one time, sabi niya, sinundo niya ako. And ito yung kotse niya, nakakamaro siya. Tapos sabi niya, nung sinundo niya ako, sama ka naman sa akin, mag-drive tayo. Tapos sabi ko, sige. Sabi ko, saan tayo pupunta? Wala lang, may ikot-ikot lang tayo. Tapos sabi ko, okay. So, sumama ako. Tapos, eto na, hindi siya, nabigla ako kasi parang nag-request siya out of nowhere. Oh my God, hindi ko alam kung pwede ko sabihin yung term. Pwede yan natin. We are on R18. Oo, no minors allowed. Okay, so... Pero I just want to put it out here, hindi lang kinama, kinamaro. Kinamaro. Yun talaga. So, pagkakita ko, sabi ko, nung una pa lang pagkita ko, ay, si Kuya, in fairness, nakakamaro, red. So, tapos, sabi ko, ilang matagal, ayun na nga, yung nagda-drive around kami. Sabi niya, nag-request siya, sabi niya, oh my God, paano ko ba sabihin? Parang nahiya ako tuloy. Go! Parang sabi niya, hawakan ko daw. Ang alin? Yung cambiot.
mga friends, yung cambio. Kami ng Camaro! Hawakan ko daw yung cambio. Tapos sabi ko nung una, okay, akala ko, nagdadrive kami dito, umaga. So sabi niya, hawakan ko daw. Sabi ko, Tapos ako naman, okay. So, hinawakan ko yung cambio. Masunurin. Tapos, sabi niya nung next, sabi niya, halikan mo. Okay. Hindi ko kinaya. Tapos nung una sabi ko, oh my God, umaga. Tapos may mga dumadaan na sasakyan ha. Wait, Tapos, parang sa driving likod to, namin- hindi to nakapark, di ba? Hindi siya nakapark. Driving ito. Oh my So, God. nasa street kami. Tapos, ayun, sabi niya, ayun naman, nag-request siyang ganun. Sabi ko, seryoso ba? Kasi, tapos yung nasa likod namin, parang school bus siya. So, so sabi ko, oh my goodness. Pero parang ako naman, sige, why not? So, go si Tinted ate yung mo. sasakyan, yung Camaro. Yes. Ay, hindi. Actually kasi, dito, bawal yun eh. Bawal dito yung mga tinted na cars. So, hindi siya tinted. So, go si ate. Tapos, yun, alam niyo na yung nangyari nun from there. Tapos, hindi ko talaga kinaya kasi, Miss B, personally, how are you feeling nung... Siyempre, alam naman natin na may kaba, anak gets at you. Pero how are you exactly feeling during the time that he asked you and while you were doing it? kasi first time ko din talaga yun. So, parang ako, nung pumayag ako, hindi naman ako yung talagang napilitan. With With consent? with ko rin. Kasi, with consent ko. Kasi parang gusto ko rin yung time na yun na mag-explore. Kasi, during that time, hindi naman ako yung bagets. Kasi parang late bloomer ako. So, parang gusto kong i-try for myself. Like, alam mo yun, I'm not getting any younger. Yeah. So yeah. More of, parang explorative for me. Oh. Yung experience. Ay, parang ganon. ay, Pero also- parang nakaka-excite din. Yung parang, first time. Parang sabi ko, parang challenge siya. So, parang sabi ko, okay. Wait, ano ba ang challenge? Ang paggawa o yung ano? I mean, Kasi I think there are multiple challenge to this story eh. Tama ba ako? medyo medyo nag-effort ba yung bibig mo? Challenge ba talaga siya? Oh my goodness. Parang, hindi siya kasi parang parang siguro, hindi ko alam, hindi yata 1 minute eh. Kasi, sabi ko nga, nag-aalala rin ako kasi sabi ko baka ma-accidente kami or Yes. Kasi Yes, drive siya. with caution. So, yes. So, mabilis lang. So, parang mga 30 seconds, parang ganon. Pero naging It wasn't- challenging ba siya for you yung in terms of the size and the girth? Hindi kasi siya hindi siya ganon kalaki. Name a number. I want you to name a number, Yeah. Miss B. We want in details. Grabe naman siya. Sakto lang. Siguro mga 5. Okay din. Saktong-sakto. Yes. Coke sakto Sakto yan. lang. Kasi, meron din naman kasi akong talagang malaki. And mahaba. Diyos ko. So, Miss hindi B, ko kinaya. Siyempre marami ka ng karanasan at Yes. talagang iniidolo ka Yes. namin talaga. We're inspired. We're inspired We want to talaga. follow your footsteps. So, now, Yes. may question ako, what makes this story really special? Ano yung realization mo after? Kasi, siya pinaka first. So yun, memorable siya kasi first time ko siyang ginawa. Parang In in public. Tatanungin ko Oo, lang tong si in Bess. Go. Blake, do you have any experience din gawin sa sasakyan? For sure ako meron ka. Ayan, yan ang gusto namin malaman. Oo, kasi ito meron akong May kwento guest dyan. tayo. Oo. Ate, ikikwento ko Ate Biha. Nagpo-poker kami noon. Mga college pa kami. Lumabas si bakla kasi may sasakyang nakaabang sa harap. Di ba siya na nagkwento? Oh, go. Huwag na natin pag-usapan yan. Pero, Miss B, I guess my final question for you for tonight is, I'm curious kasi parang sabi mo nga, late bloomer ka.
And then parang all of a sudden, when you started doing it, you enjoyed it, tama ba? Is it safe to say you enjoyed it? Yes. Yung mga times talaga na yun, na parang na-enjoy ko naman talaga. As in yung 2 years na yun, parang ano sa akin from being walang, di ba, walang kaalam-alam, walang kamalay-malay, to being someone na yung, alam mo yun, parang feeling ko, na ganito pala yung feeling ng mga ibang mag-girlfriend, mag-jowa, na ano, kapag merong experience, gano'n. So parang feeling ko, hindi ko alam, parang feeling ko belong. Ewan ko. Pero like, was there like an awakening when you first, kasi diba parang late bloomer, tapos biglang na trinay mo, lakas ng loob. Was it like a form of awakening for you na you seem to enjoy it? Oo, parang ganun. Kasi may mga times na parang nakaka-addict siya Mating sa point na I think kailangan ng one episode dedicated dito. Oo. Pero alam mo, Ate B, baka madulas ako. Alam mo, Ate B, pag natutuwa ako makarinig ng kwento coming from other people. Actually, specifically women. Yeah, no? why? Kasi kadalasan, mga kekilors ang talaga mahilig sa natin. Adventure. Sa blowjob. Kumbaga, sorry, is that the term? Di na sorry, R18 na to Oo. Gusto ko blowjob. So, natutuwa naman ako. Actually, diba? number one reklamo ng ibang guys sa girls is they don't give a head. Hindi daw, ito ate, Ano ako, ano ang paniniwala mo bilang isang babae? Totoo bang mas magaling kaming mga bakla? Chumu pa? Ako yung nabigla dun sa tanong. Ako yung nabigla. Ikaw. Parang depende yun. Hindi. Parang meron din kasi, pero feeling ko lang, parang mas nakakalamang kayo ng konti. Sa blowjob. Feeling ko. But in your opinion, ate, is it like, do you think that blowjobs are a necessary part of sex? Kasi some women, they don't really find it, they don't like it. They don't like doing that deed. Pero for you, is it like a must na dapat ang girl nagbo-blowjob? Feeling ko when it comes to your partner, kung ano ang kailangan kino-communicate yun Parang kung importante yun sa kanya, feel mo. Kasi may mga times na pag feeling mo, super daring, super sexy, alam mo yun. Pag during that moment, darating sa point na parang, alam mo yun, gusto mong gawin yun. So, pagka ganon, sa akin personally, pag ganyan na-feel ko, then I do it. Like, you know, pero kung yung partner mo naman, parang medyo hesitant, medyo parang, sabi ko nga, you communicate what you want. That's a good answer. That's a good answer. Hindi mo naman siya ginagawa lang just to do it. Right? Yeah. Hindi siya yung parang gagawin mo dahil gusto mo lang gawin. You do that out of, for your partner, kino-consider mo din yung needs niya. And yung sa'yo din. Kasi, I believe it's, kahit ganun yung deed, pag tinitingnan nyo, parang, siya reciprocal pa rin. Yeah. Ikaw yung gumagawa and then may nag-receive. So, dapat merong satisfaction from both sides. Which is very, very true. Consensual pa rin. Kahit na pumayag kayo both with the deed, kailangan yung pleasure is pa rin. Dalawahan pa rin. Ate, last question dyan sa kwento mong yan, ha? Curious lang talaga kami. Did you spit or swallow in the Camaro? Hindi nga, 30 seconds lang daw na ginawa Hindi natapos. Walang ganun. Oo, hindi. Parang, ang nangyari is, after nun, umuwi kami. Pumunta kami sa kanila, sa kanya, sa bahay niya. Dahil, yun nga, sabi ko nga, takot sa baka ma-aksidente kami kasi, so we had to finish. Ay, kung ako sa kanya, mag-iiwan ako ng marka sa Camaro. Ay, wag. Well, pero at least ginawa mo yun sa Camaro. True, kasi yung iba. Tsaka ang kasi sa doon jeep. May kilala ko sa taxi. May kilala ako sa likod ng jeep na naka-parking. Umaga, diba? Tapos may school ba sa likod? So parang yun yung ko talaga. Sabi ko, at least I have this meron akong experience na ganyan. Parang experience ko.
Same. Charot lang. So proud. Thank you, ate, Well, for sharing. proud ako Miss doon. B, thank you very much for sharing your story. We appreciate it and sobrang daming thank you kasi it's different when you share it from writing than when you're broadcasting it. And don't worry, your identity will not be exposed here For a prize. for a prize. Yes. Ay, yun lang. But anyway, maraming salamat sa pag-share ng iyong story. Miss ka namin. Thank you, ate, so much. Bye, ate. You're welcome. Bye. Bye, my owl. Eto na. For the last story of the night, pinamagatang The Office Printer. Kakaloka. So, feeling ko sa office to nangyari. Hi, MST. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung tatawanan ko to o itatapon ko na ang sarili ko sa shredder. What? One Friday night, OT ako. Mag-isa sa buong floor. Stress na stress ako. Kaya naisip ko, kailangan ko ng konting self-care. Yung medyo rated SPG. Pumesto ako sa cubicle, nag-play ng educational video, tapos ayun na, si Mariang Palad naka-full shift. Mainit na ang eksena, countdown na bago mag-goal, nang biglang, beep! Yung printer sa tabi ko, mandar. Tuloy-tuloy ang papel parang walang bukas. Napatalon ako sa gulat. Yun pala, may isa pa palang ka-workmate, babae pa, na nag-OT din at nag-send ng print job. Ayun, nahuli niya akong parang pusa na nakahalukay sa basurahan. Simula noon sa pantry, hindi na kami nag-uusap. Pero ramdam ko, tuwing nagpiprint siya, may mali siya. Diyos ko, nag-iwan ka pa ng amoy bleach siguro kung natapos ka. Pero ako regarding office, sana ma-separate ng tao. Kumbaga, minsan kasi, I understand may mga thrill sa public spaces, even sa mga ganitong places. May siguro stress-induced urge na you want to release, to relax. Pero sana nakokontrol ako. Naakala mo mag-isa ka na lang kasi gabi na. Ako regardless kung mag-isa ka, parang may mga kasabihan na don't shit where you eat. Kasi parang medyo disrespect. Disrespectful siya sa place ng work mo. And even yung issue with the Anytime Fitness, yung sa isang nila yes. So parang may mga spaces pa rin tayong nire-respeto na sa mga ganitong aksyon. Pero yun, sana hindi kinalat ni ate na nakahuli sa'yo kung sa mga ka-office mo. Dahil kung ako sa'yo, kapag kumalat din sa office mo, ang kasunod niyan memo. Pero ito yung tawag dito, you live with the actions that you just made. Yes. Because every time na magpiprint si ate girl sa printer na katabi mo, feeling mo may mali siya. Or feeling mo iba na yung tingin niya sa'yo. Kung ikaw kaya yung nakahuli, mag-iiba na ba yung tingin mo sa printer? Hindi, mag-iiba na yung tingin ko sa kanya. Ay, hindi sa printer? Kasi baka nagpe-print ka, parang may tinitingnan ka na parang. Pag hindi natatakot na siya dahil ako nakahuli, pagka-print, G. Hindi, pero ito lang may i-share lang akong kwento. Hindi ko na sasabihin kung saan workplace, but I heard a similar story. Ito naman, di ba OT? Meron akong friend, pumunta siya ng sobrang aga kasi galing pa siya sa malayong lugar, maaga siyang nag-clock in. Wala pang tao, madilim pa, wala pang sunshine. Tapos, biglang nung natutulog siya sa cubicle niya, nakarinig siya ng ungol. Yun na nga. Yung medyo nakakataas sa kanya sa posisyon, nagmamariang pala din. So now, para lang ma-maintain yung dignity ng taong yun, nagtago siya sa ilalim ng upuan. Ay, ng lamesa niya. Tapos di siya doon lumabas hanggat marami-rami ng tao yung dumadating. Para lang, kasi syempre, kapag lumabas ka doon, yung boss niya doon or yung senior niya doon, maa-aware na, dito pala siya nung ginawa ko yun. So parang tama ka. I think we should separate that. Now, huwag nyo na rin subukan if ever na parang feeling nyo kasi kapag we have seen sa mga porn na they do it in the office. Actually, paano yung magka-workmate kaya na gumagawa ng kababalahan? May sa previous workplace ko, may nahuli sa 15th floor. So, kasi yung 15th floor namin, kumaga matao lang siya kapag kainan. Kasi yung pantry namin is located sa 15th floor. So, may nahuli doon sa men's
Fired sila pareho. Oh my God, sino nakahuli? Guard. Yes, nireport ng guard. Tapos, it's not really a proper, kumbaga you have to maintain a sense of decency pa din eh. Kumbaga, while there's a thrill to doing it, hindi nyo na iisip din kasi yung baka nako-compromise natin yung workplace natin, baka sabihin it's allowed or being tolerated, when in fact, a lot of, actually, all workplaces, siguro pinoprohibit din naman nila yung ganito. Yeah, and since you're working, I think afford you naman siguro mag 3 hour. True. Mag 3 hours. If you're doing it alone, mag-antay ka na lang makauwi sa bahay. Oo, diba? Oo. Hindi ko naman sa pinopromote ha, pero wag sa cubicle. Oo, kaya... Kung hindi mo talaga kinaya, as in tagang... Chat mo ko dito ka. Yes! Diba? True. Diba? Kwarto lang ko. Walang mali siya po. Walang mali siya, pre. Well, yun. Anyway, so I guess that's our last story for tonight. Oo, and just to give you a background, we did a similar episode sa dati naming podcast, which is the Friendster Generation podcast, season 2, yung fans agad na walang expiry. Now, in Mad Summer TV, we don't talk about this to para pagtawanan yung mga kwento, but just to share yung mga different normal stories. Stories, and we need to talk more about this. Yes. Wag masyadong maging tabu yung mga ganitong experiences. Exactly. Kasi wag natin ikahiya. Yun ang masaklap din sa kultura natin, di ba, sometimes na sobrang Binivilify natin yung mga ganitong activities na nagiging mangmang yung mga tao, nagiging mangmang yung mga next generation. It's human nature naman, I think. If kung hindi nyo feel, edi it's not for you, but it's for a lot of people. So don't feel ashamed of talking about it, especially if nagkakaroon kayo ng problem, rather than sinusolo ninyo. Andito ang Mad Summer TV, makikinig ng mga kwento ninyo. Oo. Now, of course, medyo nakakatuwa yung mga kwento. Maraming salamat dahil ibinahagi nyo tong inyong naughty na mga experiences. Iba nakakatawa, yung iba nakakakaba, pero dun sa kung kaya nyo lang naman, pwede kayo mag-comment down below para ikwento yung mga kwento nyo. And this video will be R18. Yes. So you need to be logged in with the right age sa YouTube, Spotify, and every platform before you can listen. Pero maraming salamat. Of course. Thank you very much for tuning into the episode 8 of I Want You. So ayan, always remember you can use most of our content, including this podcast, to make it as a white noise with caution pa din. Baka maisipan ninyong ito na yung boses namin yung pakinggan habang ginagawa niyo yan, nagsasarili kayo. Go lang, support kami dyan. True. Maraming salamat. So, if you want to sponsor or to support our channel, lahat po ng details nasa video description below. Yes, and thank you very much for tuning in. I'm your Sugar Spice and sometimes nice. My name's Blake. And this is Kuya Matt. Maraming salamat. I want you.